May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyakin mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami niyo yung pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maayong buntag! Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Alas 8, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Adi na kitalawat sa naton pan Martes nga edisyon sa programa Good Morning EV nga diin aton na makakaupod ang aton mga sister stations. DYSL Sugod Southern Leyte, mga kaupodera si Kauban Javik nga nasugod man sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan City si Kaupod Pen nga sa PIA Philippine Information Agency ang DYDC FM sa Baybay City sa Vizca. Alright, kaupod ko sa control si Ray Sano, si Joven nga namon mga OJT tigang sa NWSSU. Jean Navilon po lamang yung mga kaupod tugtog alas 9. Alright, diri kita maglangan, diritso kita sa DYSL Radio Pilipinas Sugod, Southern Leyte. Yes, kasamang Jevic. Good morning, ikaw na. Good morning, Tunay kasi sa pag-alag. Yes, dahil salamat Sir Gina Vilon ug sa mga kaubanan diha sa Radio Pilipinas Radio Publiko Kalbayog. Kang ati Pen pumida diha sa Radio Pilipinas Radio Publiko Borongan maadjong buntag, maupay nga aga. Sa ato sab nga kauban diha sa DYDC FM diha sa Lakbayan sa Baybay. Og diha usab sa Philippine Information Agency maadjong nga buntag sa atong regional head si Rayan Arinto. Update din sa lalawigan sa Southern Leyte kahimtang sa panahon sa kasamtangan hingpit na gyud nagpakita ang haring adlaw kanindo sa atong Tuesday morning and hopefully wala tay mga pag-uwan, walay masinati nga daw tang panahon karong adlaw labi na kay Tuesday pa and para usab karong semana unta wala gi pag-uwano kay niadto nakalabay nga semana diha man lagi mga pagdag-om pag-uwan para usab makapahuway ang atong mga kaigsunan din sa Southern Leyte ninig yung pag-uwan kay apektado ang mga aktibidad o mga lakaw labi na sa atong mga estudyante usab. Sa atong peace and order situation, so far wala mga dagko nga pangitabo na record sa bladder sa kwarpo sa kapulisan sa tibok lalawigan sa Southern Leyte hinon pahinumdum lang gyud sa kapulisan sa tanang mga motorista nga always mag-amping hinay lang sa ato pagmaneho labi na kining mga pipila ka lugar dinhi sa Southern Leyte nga doon nagyud dagang iro nga mulabay o naagyud daol sa kalsada para mahilikay dinhi mga aksidente no gumikan sa iro kinalan maghinay lang sa pagpanagan and sa tanan nga mga tag-iya o iro kinalan responsable kita nga mamuhi og iro para dili kita makaamong og disgrasya sa kadalanan.
Samtang update sa kuryente, ang Southern Leyte Electric Cooperative Incorporated wala man nagipagawas nga scheduled power interruption para karong adlaw. So hopefully po wala po yung mga emergency power interruption. Inoon day pahinumdum ang buhatan sa Suleco kabahin kini sa ilang umabot nga ika-48 nga Annual General Membership Assembly kun agma karon na kining adlaw nga Sabado, July 25, 2026. Gipasabot nila ang tanan nga mga member consumer owners nga adunay sila'y pre-registration nga gihimo and hangtod na lang karong July 23 adlaw kana nga Thursday. And para sa pinakauna nga 12,500 nga successful ang ilang registration karong July 23 hangtod July 25, makadawat og incentives nga 300 pesos. Dili kini cash hatag ko dili deduction kini sila nga August 2026 nga power bill. And aside sa ilang deduction nga 300 pesos, napod sila kahigayunan nga makadaog o maka-appeal sa paraffle draw karong Sabado ato sa agma. Mao kana ang information nga gikan gyud sa buhatan sa Suleco. Samtang sa lain pang update sa dakbayan sa Maasin kay karong buwan sa Agosto, adto na may pagimon nga twin celebration ang Charter Day ug ang Fiesta Celebration sa dakbayan sa Maasin. And niadto pa nakalabay nga si Manano padayon gyud ang pagpangandam sa LGU para sa twin celebration labi na karong tuiga kay sa ulugon ang ika-26 nga Charter Day sa dakbayan sa Maasin. And katupo nakasuroy na sa dakbayan sa Maasin labi na sa Plaza, Natalio Gaviola Plaza. Adto na nagyugi pang muntar diha nga mga booth para sa Pabulhon 2026. And ang plaza usab is adunay renovation nga gihimo in preparation kana sa maabot nga twin celebration para gyud mas anindot ang naasoy nga plaza kay gilauman nga daghan gyud nga mga katawhan, mga turista, mga kaigsoon nato nga gikan sa layong lugar nga mo bisita sa dakbayan para gyud makig sa ulog, makighiusa sa twin celebration karong buwan sa Agosto. And sa katapusan, dili sa Southern Leyte gihapon, pinasubay sa celebration sa Nutrition Month para karon ang mga aktibidad sa nagkalain nga mga LGU sa pakigtambayayong sa matag tunghaan nining ilang mga feeding program nga supported og funded sa nagkalain nga mga LGU. And apil pod kining nagpadayon nga feeding program no alindot nga programa sa Department of Education nga feeding program para sa mga kindergarten painguna sa grade 1 o sa grade 2. And apil pod kato mga malnourished nga padong agikan sa grade 2 o grade 3 painguna sa grade 6. So mo ang target nila. So karon is padayon ang mga nasing feeding program. And by the way kini pod nga deworming activity no gumikan lagi sa nahitabo diha sa kauluhan nga matud pa padayon ang investigation ini nga human daw nakainom niadtong pampurga is aduna gyud nahitabo sa bata na hangtod kini or ning sangpot sa iyang pagkamatayon, pero padayon ang investigation niya na ang RSU sugod niadto nakalabay nga semana nagpasabot gyud sa mga ginikanan nga dili gyud angay kahadlukan ang pagpamurga kay kini is epektibo pipila na ka dekada nga napabatud-an nga epektibo ang naasoy nga paghatag og kining deworming sa ato nga mga kabataan. So dili gyud ta maminaw ni mga fake news or mga misinformation nga ato makita sa social media. So gumikan lagi kay nami nga balaka sa mga ginikanan mo na padan pod ang pag-awhag sa mga RSU personnel sa mga ginikanan nga suportaran kining mga aktibidad kining pagpambakuna sa gobyerno ug sa DOH and apil pod kining pagpurga sa ato nga mga kabataan. Okay, og para sa mga naandam nga balita dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, Gunad 1989 10-kilometer fun run pagibon sa isla sa Limasawa ato silang ika-37 nga founding anniversary. A-flip program sa DSWD gilusan sa dakbayan sa Maasin og 200 kapin ka beneficiary ang nakadawat og ayuda. Project Atiman gilusad sa papublikong tunghaan sa lungsod sa Nahawan og tulo ka pasilungog na sakmit sa Matalom o Malitbog Agrarian Reform Co-op sa 2026 STI
Awards. So atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa tibuok para sa Radio Pilipinas, Radio Publiko Sugod para karong adlaw nga Tuesday. Sa mga station manager, Sir Dindo Alara sa itong kabar sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod. Kini si Jevic Epis. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Visaya. Daghang salamat kauban na JV nga naman kita sa Borongan City sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan. Yes, kasamang Pen. Good morning, ikaw na. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning. Mga salamat, Jean. Morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga, good morning. Aton mga kaugrupo, dito naman DYOG. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, ASM Jean Navilon. Good morning, Majong Buntag, Kuya Jevic Epis, na RP Sogod. SM Dindo Alaras and staff, maupay nga aga. Sugad man Philippine Information Agency Eastern Samar, Miss V. Tolentino Gumban. Problema paano TV ito ang internet? Siyempre, aton mahusay nga himis Mikay Gongora na DYDC FM, maupay maaga Miss Micaela Gongora, DYDC FM, bugos nga staff na DYDC, good morning. Dinihaamon Ati Pen pumida ito na iyo kahampang kapag natin diniha Master Control Coach Euphem Buna Jr. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio pinagito ang overall supervision ni SM Ate Ruth Rivera Bunda. O pa ito na ito na panahon, bugos nga Borongan, bugos nga Eastern Samar, naghihinaot kita. Salit maupay ito na kaagahon, di na naman barangay Mabuhay kan Avid. Maupay nga aga, Jeremy Ubalde. Shout out daw Ubalde family from barangay Mabuhay kan Avid. Jengol Matiko, barangay Kanabong, Borongan City, good morning. Anaton nga tanan mga tigpamati, hain ka man himumutang yan na sanggap. Di kami niyo sa kubhin sa kaoras para naton good morning Eastern Visayas sa Tuesday, July 21 na. Pagtaga panahon na yan ang aga yan na pala masirak na Mr. Sun, may dakita 29 degrees Celsius pero partly cloudy but feels like 35. Mapaso-paso na kita yan na palang 13 minutos na nakalabay halas 8 aga. Pagdarahin pa yung tubig para maging hydrated kita yan ang adlaw na Martes. Pagtaga kuryente, waray man pasked power interruption, ito ang Isamelco, salit maghihinaot kita nga magiging tuloy-tuloy ito ang serbisyohan ato ang elektrisidad, yan ang adlawhan Tuesday. Sugad man ito ang tubig nga komunikasyon. Okay, all right kami habugos nga didiha aton na syudad ito na Borongan, waray pa abiso ito na Borongan Water District. Good morning adakanda Dr. Felix Afable, ito na GM ito na BWD. Sugad man ito na aton na pagtagapasi orden na bugos nga probinsya ito na sinirangan na Samar. Thank you nga dahan ato na mga kabakyang na PNP nga na sugad man na Puwersa Armada na Pilipinas. Diana hinapa shoutout from Barangay Dampigan, Bungtuhiton Dolores, Rica Jane Amasa. Mapay nga morning, good morning didah Barangay Dampigan. Padayon ito na pagpahaluag na ato na gobyerno na mga social protection program para mabuligan ito na ato na mga kablas nga na vulnerable nga mga pamilya nga waray pa maabot iba pa nga mga ayuda kay dinihaamon na syudad na Borongan na kakilop nga adlaw na naging balampuson at doon panhatag na pinansyal nga bulig. Nakisa doon Borongan City. Iba-iba nga mga lugar din hato na nasod hato na financial assistance ilarom na unified package for livelihoods industry food and transport to uplift program han DSWD.
Dami niya ito nagpapakiana kay ano waray kami hiupod, kay ano nga hira adto na hiupod. Igin papasabot adto na DSWD nga tikang ini nga datos hadton CBMS hadton Philippine Statistics Authority. So labi na din aton syudad na Borongan. Amin ni adton ira naman na mga komento kakilipang nga adlaw. Samtang padayon gihapon ito ang inspection, ira House Minority Leader nga na 4-piece party list Representative Congressman Nonoy Libanan ngan Congressman Shin Gonzales hiton nagpapadayon nga construction hiton diversion coastal road tulay bago nga school building Barangay Sabang South. Kakilop ini dami ning mga proyekto adton ira liwat rinagudos bisitahen adton na mga provincial leaders kakilop nga adlaw Hulyo 20. Nansugad man ang Philippine Statistics Authority in nakadagihapon kakilip hadton uplift payout nakadahira para hadton national ID registration kaupod hadton payout han uplift program para maging masayon para hiton mga benepisyaryo nga waray pa makapagparehistro han national ID. Samtang oras nga 16 minutos na nakalabay alas 8 haaga dita na paglanganin pa adina ka barangay adton mga dagko nga mga notisya pinaagi hadton mga laray uluhan. Nalikom hadton DYS News Team pareha ng adlaw Martes. DSWD 8 gintika nga na adton uplift program payout para ini hadton 850 nga mga benepisyaryo ha syudad na Borongan. Resolusyon para han implementasyon han STI Ecosystem Development towards Smart and Sustainable Borongan City. Ginaparigunan ini han konseho. Mga istihanon nga makuhan 2026 let habalangkayan baha an ayuda tikang mga lideres sa Eastern Samar. Samtang Congressman Libanan, Congressman Gonzales nag-inspeksyon han Coastal Road, Tulay School Building, Barangay Sabang South, Borongan City. Ang detalye hini kabarangay nga mga uluhan na dagko nga mga balita han Radyo Pilipinas sa Borongan ato ni papahat din nila aton taramdan. Eastern Visayas. Mga salamat ka Upod Pen, DYES Radio Pilipinas, Borongan City. Tikan sa Borongan, adto naman kita sa Baybay City, Leyte, sa Vizca. Yes, Miss Mikay, good morning. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Jean. Good morning. Maupay na aga ingon man sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas sa Calbayog. Good morning. Maupay na aga gihapon kang Ma'am Pen sa Radyo Pilipinas Borongan ug sa ato mga kaubanan usab diha sa mga nagpaminaw nato diha sa Samar. Oo, sa ato mga waray-waray na listeners. Good morning. Maupay na aga. Good morning gihapon kang Sir Jevic Epis. Adjong buntag kanimo sir and sa Radyo Pilipinas sugod sa mga nagpaminaw diha sa Southern Leyte. Ingon man good morning Visayas State University. Good morning Baybay City Leyte. Adlaw nga Martes karon Hulyo 21, 2026. Sa sa mo Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang makauban karong Martes nga edisyon ning atong tulumanon. Alang sa itong mga pasiunang impormasyon mga higala, yes, paguna kita sa update sa itong panahon base sa atong Weather Advisory and Information System sa VSU. Ang kondisyon karon mga higala cloudy. 30 degrees Celsius ang maximum nga temperatura, 25 degrees Celsius ang 25 to 30 ang atong temperatura karon. And adunay 50% nga chance sa pag-ulan. Current heat index nasa 27 degrees Celsius, so we need to drink plenty of water. Stay hydrated kita mga higala. Sakto ra pud nung nagpakita gayud ang atong haring adlaw, wala kita na kasi natin pag-ulan bisan pa man sa prediction diri adunay or sa forecast adunay 50% nga chance apan lagi pasalamat kita sa Ginoo nga mainit ang atong panahon gihapon karon tungod kay mga higala karon ng adlaw
sugod na ang kining mga kalihukan bahin sa ka-73 nga commencement exercises sa VSU tungod kay paygan karon ng huding no sa atong mga PhD graduates ingon man ang pasidungog 2026 sa atong mga graduates nga dunay Latin honors no or mga achievements, remarkable achievements. Okay. So mo mga higala so far ang atong sa panahon nga update sa laing bahin sa atong VSU mismo gino yes sa nakaingon pa ganiha sugod na karon ang mga aktibidades in relation sa atong 73rd commencement exercises and ugma pohon ipahigayon na gyud ang atong graduation proper no for cluster 1. Oo. Ilang kuban kini sa dagadaiyang colleges, upat ka colleges or faculty na din nakaroon no? And then for cluster 2 which will be on July 23, 8:30 AM doon na say tulo ka faculty and on cluster 3 ano daw say upat ka faculty no. So gi-cluster na ang atong graduation sa VSU tungod kay ubay-ubay gyud ang atong mga graduates. In fact karon dulan or kapin sa usa ka libog 900 ka mga proud viscans sa main campus lang kana ha ang mo graduar. So mao na nga gi-cluster mga higala. Sa lain pang pasiunang impormasyon sa atong tubig naman. So far wala abiso sa problema sa tubig apan dunay disconnection advisory nga gipagawas ang atong BCWD ugma pohon July 22 sa may area 9 sa may ML Quezon Street, 30 de Diciembre Street, CM Recto Street, Jacinto Street ug Magsaysay Avenue and Moraza Street. Sa mawala pa kabayad adunay mga unsettled nga bills pamahimo ninyong isettle kini aron malikayan ang disconnection mga higala. Sa peace and order naman sa dakbayan sa baybay so far padayon nga peaceful. Oo, safe and secure atong dakbayan sa baybay tungod sa efforts po no initiative sa atong kapulisan. And lagi aktibo gihapon itong kapulisan sa pagpahigayon ng mga measures nga para mapalig-on or masigurang seguridad sa dakbayan sa baybay. This is actually part of the anti-criminality campaign and crime prevention strategy no sa atong Baybay City. And sa atong kuryente naman so far walay walay power interruption no nga gipagawa sa atong LECO 4. So, abang-abang na lang tamang higala, pinag-iusap sa pagbisita sa LECO 4 nga Facebook page. And ang atong dakbayan sa Baybay tuod, hapit ko makalimot, base sa gipagawas nga Facebook post sa Baybay City Information Office, adunay pahigayon nga, this is ko na di ay, no? This is done na di ay, sorry. By the way, ang atong University Health Services, in collaboration with the Human Resource Management and Development Office, kung HRMDO, sa VSU magpahigayon og webinar in celebration of Nutrition Month 2026 kanang maabot nga Hulyo 28. So webinar mga higala Hulyo 28 is Tuesday 8 AM to 12 noon. Ang aktibidad gipangluhan Eat Right, Live Well, a nutrition lecture for the VSU community. So ang resource person ini ang atong mismo nga Dean of the College of Medicine Dr. Roxanne Jaime Bongon. So this will be participated by VSU students, faculty members, staff, including participants from Vita campuses. So they are requesting pahibalo po ni on air no so that ang atong mga staff, mga kinatabok ang puwersa sa VSU ma-inform po nining webinar on July 28 adlong Martes 8 AM to 12 noon. So, mga higala mo ka na so far ang atong mga pasiunang impormasyon gikan sa dakbayan sa baybay ug ni atong tungaan Visayas State University. Walang sa mga balita nga nakalap karong adlaw VSU main campus andam na sa ika-73 nga commencement exercises kapin sa 1,900 ka proud viscans malampusong mo graduar. No birth certificate, no acceptance policy. Gipalig-on sa COMELEC alang sa BSKE 2026 candidates. Mga higala tayong dugang detalye ng mga balita sa second half ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Daghang salamat Miss Mikay, DYDC FM, Vizca, Baybay City, Leyte. May naman kita niyan mga karawat nga mga balita tigang sa PIA Eastern Samar, adiyan nira headlines sa hatag ni V. Gumban. Senior citizen, mga karawat sin ayuda,
nakakarawat sin ayuda sa ilarom sa expanded uplift program sa administrasyon ni PBBM. Maabot sin Eco Bricks tigang sa basura posibleng pinaagi sa green facility sa bungtusan Giwan. Amod to ang mga headlines nga i-share niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas and PIA, Philippine Information Agency, Eastern Samar, pinagikan B. Gumban. Alas 8:25, di naman sa siyudad San Calbayog, very sunny day, mapasok na liwat. Ang amon panahon na didi sa siyudad San Calbayog, maadlaw nagpaparayaw sa iya pagsirak si Haring Adlaw. Ngan kakulop madampog kasabot namon mabuos na ang uran waray man dumayon sige didi sa amon sigan pagdurodampog danay labi na sa kulop kasabot mo nga tiuran pero diri man ito nadadayon nga pag-uran sa pagtaga tubig sadto pa ining bulan san Hunyo nga mga post sa Calbayog Water Company waray mga bag-o nga post imagine bugos nga bulan sa July kung di mo kikiton ang FB page sa Calbayog Water Company waray good mga nakapost ang mga anunsyo man lang para sa bulan sa Hulyo mahuman na ang bulan sa Hulyo waray pa sila mga development waray baka mo development sa Calbayog Water Company kinano waray mga post agsubgod ang reklamo sa mga konsumidor sa tubig kay nano nga nag-aumento ang water bill nga talagsa man lang turo sa irang mga gripo labi na sa mga hatagas nga mga lugar dini sa city proper didingani sa amon opisina sa Radio Pilipinas Calbayog talag sa laing taon ang turo sa gripo. Ngan sa pagtaga kuryente naman sa pagtaga peace and order situation mahimyang ang siyudad sa Calbayog waray mga untoward incidents nga nagkakahitatabo generally peaceful ang siyudad sa Calbayog sa naglabayng 24 oras sa pagtaga kuryente naman mga kasangkayan nanhatag na sa bill sa kuryente na distribuer na ba 1,200 pesos ang naging uminto sa electric bill yun ang bulan sa Hulyo waray parong-parong amon aircon sa kwarto tungod kay may apo nga mapasuon lang ani nagpupula ani pisngi salit Pero la dati, Sir Jean, ini electric bill, dati, pera. 5,400. Last Pera month, naman yan na. Yan na, 6,600 na. Baga, 1,200 ang increase. Oo. Pera na per kilowatt hour didal, Sir Jean. 13 pesos na yan na. 13.8712 per kilowatt hour. Last month, mga 12 pesos punto 41.45 per kilowatt hour. So may increase nga 1 peso 1.4567 per kilowatt hour. So nuro niyan na may lecture may
sin katitirok nito sa Melco 1 para paglatag san ginhimo yan na san ngapitad san sa Melco 1 para diri gud maging sering pa diri gud madakuan san sukot san kuryente diri gud makuryano naton mga konsumidor pero dito sa Northern Samar baka grabe nahikalasan gud tanan san sobra nga pag-umento san tarifa san kuryente. Alright, ang pagsanghan nawarayan kuryente kanina tigang alas 5 san kaagahon tubtob alas 7 yan nga aga. Tungod ini pag-facilitate san energy section san bag-o nga constructed 3-phase primary line tikang kaluloma nga to pagsanghan proper. Apektado nga kawara san kuryente kanina mga 2 ka oras nga kaparong san kuryente. Mao ang mga barangay sa munisipalidad san pagsanghan lakip ang lungib ngadto napalisan ngan dapdap ngadto lahong. Gan so amo to iba pa nga mga areas waray is notice of scheduled power interruption para ini sa tapos naman ini July 21 nakita yan sadto pa ini nga July 18 July 19 human na ining scheduled power interruption. So waray bago nga scheduled power interruption ginpostan sa Melco 1. Sa pagtaga headlines naman di nagsishare nga mga balita, mga headlines, mga detalye ni Nurunian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Mabot 2,838 nga mga beneficiaryo sakop sa nahuman na uplift payout sa Calbayog. PLGU Northern Samar nagpapadayon sa pandistribuer mga intervention panagrikultura sa mga parag-uma. Summer Youth Health and Wellness Caravan nagdara serbisyo ng paglaom sa mga kabataan sa Paranas Samar. Amo do itong mga headlines, mga detalye katukiban nuron yan sa second half. Good Morning Eastern Visayas, alas 8:32. Good Morning Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Alas 8:35 ano to na oras nga kita sa mga ratsada sa mga balita sa bugos nga Riyon 8 unahan sa DYSL Sugod Southern Leyte. Yes, kasamang JV. Good morning Utro, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Uplift program sa DSWD gilusad sa dakbayan sa Masin, kapin 200 ka mga beneficiary nakadawat sa ayuda. Para sa detalye ng report ni Ms. Dalia Abiera Urit. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kurmang nagilunsad kagahapong adlaw sa dakbayan sa Masin ng pagpanghatag sa pinansyal nga ayuda ubos sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kon Uplift program sa nasyonal nga gobyerno aron matabangan ang mga pamilya nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo o guban pang mga nakuna nga panginahanglan. Sayo pa sa buntag, nagtigom na sa Masin City Gymnasium ang mga benepisyaryo aron mo dawat sa tag 2,000 pesos nga pinansyal nga tabang. Sumala sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, mukabat sa 235 ka mga benepisyaryo ang nakadawat sa mga ayuda sa Masin City, pinaagi sa pagtambayayong sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan. Ang Uplift program gipalapad sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. aron mas daghang Pilipino ang matabangan o dali nga suporta batok sa epekto sa nagpadayon nga krisis sa enerhiya sa Middle East nga nakaapekto sa presyo sa lana o guban pang pamalitunon. Ang pinansyal nga ayuda ay panghatag matag buwan gikan sa Hulyo hangtod sa Disyembre ning tuiga. Gipasabot sa DSWD nga ang pagpili sa mga benepisyaryo gibase sa Community-Based Monitoring System o CBMS sa Philippine Statistics Authority aron masiguro nga ang kwalipikadong mga pamilya mao'y makadawat sa programa. Palitagikan sa dakbayan sa Masin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiera Urit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang DSWD 8 gintikangan ang Uplift program payout para 850 nga benepisyaryo Haborongan City. Ang detalye, ada naton report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gintikangan ng Department of Social Welfare and Development DSWD Regional Field Office 8, Hulyo 20, ang panhatagin ayuda hailarumhan Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift program para 850 nga kablas nga panimalay Haborongan City nga waray pa maabot hanibangan nangunguna nga social protection program sa gobyerno. Gindumaran siya nga payout ha barangay A Covered Court para mga benepisyaryo nga sakop han bakit tuhan programa. Lakip hinian mga pamilya nga ginkilala nga kablas pinaagihan Community-Based Monitoring System kon CBMS han Philippine Statistics Authority pero diri benepisyaryo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace ngan walang gutom program. Ay larumhan Uplift program ang kada kwalipikado nga benepisyaryo makakakarawathin 2,000 pesos kada bulan tikang Hulyo tubtub Disyembre o sulodhin 6 ka bulan. Para implementasyon hini nga Hulyo nag-alokar ang DSWD hin 1.7 million pesos para 850 nga benepisyaryo Haborongan City. Sumala DSWD ang siyahan nga payout ginpatuman pinagyan manual cash distribution. Samtang ang masunod nga mga payout ipapahamtang na pinaagihan digital payment system agud masiguroan mas madagmit, mas talwas, ngan mas epesyente nga paghatag hin pinansyal nga ayuda. Nagpasalamat naman Hilola Lydia Abenis san Barangay Songco, Barongan City ha gobyerno katapos makakarawatan ayuda hailarumhan Uplift program. Sumalakan Lola Lydia diri iya sakop hinbisan ano nga program han gobyerno salit dako nga bulig para hairan iya nakarawat nga benepisyo. Hiyalaan karawatan ayuda parahan iya asawa ngan gagamiton ni Raini hapagpalithin pagkaon. An Uplift program nga ginlunsad ha ilaromhan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagtutuyo nga pahaluagan ng social protection ng gobyerno pinaagyan paghatag hindugang nga suporta ha mga kablas ngan vulnerable nga pamilya nga waray pa maabot han iba pa nga programa han gobyerno. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas,
Pilipinas Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, VSU Main Campus andam na sa ka-73 nga commencement exercises kapino sa kalibog 900 ka proud Viscans malampusong mugraduar. Anang detalye sa akong report. Human sa malampusong pagpahigayon sa graduation ceremony sa nagkalalaing Vita campuses, andam na usab ang Visayas State University kon VSU Main Campus sa pagpahigayon sa ka-73 nga commencement exercises alang sa kapino sa kalibog 900 ka proud Viscans nga malampusong na human sa ilang tagsa-tagsang kurso. Ang tulo ka adlaw nga selebrasyon ipahigayon gikan Hulyo 21 hangtod 23 ning kasamtang tuig sa VSU Gymnatorium. Opisyal na ang isulob sa mga graduado ang ilang berde o balawan ng academic regalia na nagsimbolo sa ilang kalampusan human sa pipila ka tuig nga pagpaningkamot, paglahutay o dedikasyon sa pagtuon. Sugdan ang selebrasyon karong adlaw Hulyo 21 alas 8 sa buntag pinaagi sa PhD hooding ceremonies diin pasidunggan ang mga nakahuman sa Doctor of Philosophy pinaagi sa tradisyonal nga pagbutang sa academic hood isip timaan sa ilang pinakataas nga akademikong kalampusan. Musunod niini sa alas 9 sa buntag ang Pasidungog 2026, usa ka programa nga nagpasidungog sa talagsaong kalampusan ug mga nahimo sa mga graduado sa universidad. Sa alas 4 sa hapon ini, pahigayon ng ecumenical service, usa ka panagtigom sa pagpasalamat sa mga graduado. Sa Hulyo 22, alauna sa hapon, himuon ang graduation ceremonies alang sa Cluster 1, nga gilangkuban kini sa Graduate Education, Faculty of Agriculture and Food Science, Faculty of Forestry and Environmental Sciences ug Faculty of Veterinary Medicine. Magpadayon ng seremonya sa Hulyo 23 diin sa alas 8:30 sa buntag, ipahigayon ang graduation alang sa Cluster 2, nga gilangkuban sa Faculty of Computing, Faculty of Engineering ug Faculty of Management and Economics. Samtang sa alauna sa hapon sa maong adlaw, ipahigayon usab ang graduation ceremonies alang sa Cluster 3 nga naglangkob sa Faculty of Teacher Education, Faculty of Natural and Mathematical Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences ug Faculty of Nursing. Gidapit sa VSU ang tanang ginikanan alumni higala ug mga miyembro sa komunidad sa pagsaksi sa pagsaulog sa dakong kalampusan sa VSU Class of 2026. Alang sa mga dili makatambong nga personal, mamahimo nga makig-uban ug mosaksi sa seremonyas pinaagi sa live stream sa opisyal nga Facebook page sa Visayas State University ug sa DYDC FM. Gikan sa VSU DYDC FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Senior citizen na karawat sa ayuda ilarom han expanded uplift program han administrasyon ni PBBM sa detalye. Adyan report ni V. Gumban han PIA Eastern Samar. Nakakarawat yung pinansyal nga ayuda, 80 anyos nga senior citizen nga Prudential Alyoso, han Borongan City, hailaro man expanded Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Expanded Uplift Program han administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Alyoso, usahan 850 ka benepisyaryo sa Borongan City nga nakakarawat tin 2,000 pesos kada bulan, tikang yan ang bulan ni Hulyo, tubtob Disyembre, hailaruan programa nga gipapatuma ng Department of Social Welfare and Development to DSWD. Ang mga benepisyaryo na hilalakip ha Bucket 2 o ang mga panimalay nga identified nga poor households pinaagi han Community-Based Monitoring System o CBMS han Philippine Statistics Authority. Pero diri benepisyaryo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ngan walang gutom program. Siring ni Alyoso dako nga buligan niya nakarawat nga ayuda nga iya ini gagastuhon hapagpalitin pagkaon para haira adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ansyahan nga payout kinbuhat pinaagihin manual payout habang nga covered court ha Borongan City han Hulyo 20. Samtang ipapaagi na digital nga proseso ang masunod nga mga payout agud magin mas paspas mas epesyente ngan mas sigurado ang paghatag han ayuda ha mga benepisyaryo. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gunman, nagbabalita. Salamat. Good morning, Eastern Visayas. Salamat sa iyo report PIA Eastern Samar. Tingin sa Borongan ngadto latos kita sa Northern Samar. PLGU Northern Samar nagpapadayon sa pandistribuer mga intervention agrikultural sa mga paraguma sa detalye. Adyan report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
padayon ang Provincial Government of Northern Samar ug Department of Agriculture san pagdistribuer magkadurodilain nga mga suporta pan-agrikultura sa mga parauma sa probinsya. Pinaagi san Provincial Agriculture Office gindistribuer ang 3,000 ka kilo san corn seeds ug 1,000 ka pakete san vegetable seeds sa nga tanan nga 24 nga munisipalidad ug mga farmers cooperatives ug associations. Lain sini kumarawat liwat ang Frederick Farmers Association sa Bungto, San Allen san mga itik, duck feeds, incubator ug veterinary supplies para sa Era Duck Egg Production Enterprise. Samtang nakakarawat naman ang makagtas SWIP Irrigators Association sa Bungto, San Catarman san 1,793 kasako sa iba-iba nga klase san fertilizers para sa 75 ka hektarya nga rice demonstration project nga ginalauman magpapahataas san ani ug mapapaupay ang kalidad san tuna. Katuyuanan sini nga mga interbensyon nga mapakusog ang mga produksyon ug panginabuhian san mga parauma sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Charms, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas! Tulo ka pasidungog na sakmit sa Malitbog Agrarian Reform Co-op sa 2026 STI Awards para sa detalya na report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas, report. Gipasidunggan ang Malitbog Agrarian Reform Cooperative ug tulo ka dagkong pag-ila sa natad sa siyensya ug teknolohiya ato sa 2026 Science, Technology and Innovation kun STI Awards nga gipahigayon dito sa Robinsons North, Tacloban City kanatong Hulyo 17 tuig 2026. Isip pambato sa probinsya sa Southern Leyte nakuha sa mark ang mga ganti isip provincial winner alang sa Best Community Empowerment through Science and Technology or CST sa Southern Leyte. Ingon man ang Recognition for Sustainable Human Resource Development o Recognition for Community Empowerment through Livelihood. Ang mga kooperatiba nga gilangkuban sa mga mag-uuma og kakao nakabenepisyo sa mga programa pinagi sa makabag-ong teknolohiya nga nagpalambo sila nga produksyon sa tableya, nagpauswag sa kalidad sa produkto ug naghatag og mas dako nga kahigayunan sa panginabuhi. Gawas sa kooperatiba gihatagan na sabog pasidungog ang kagamhanang lokal sa Malitbog ug ang Provincial Science and Technology Office Southern Leyte tungod silang walay puas nga pagsuporta ug pagtinabangay aron nga magmalampuson ang pagpatuman sa CST project sa komunidad. Kini nga mga kalampusan nagpakita sa kaimportante sa hiniusang pwersa sa mga ahensya sa nasudnong kagamhanan, lokal nga gobyerno ug mga lokal nga organisasyon aron sa pagdala sa kaayuhan sa siyensya ug teknolohiya ngadto sa katawhan. Ang nadawat nga mga pasidungog nagsilbing kamatuoran sa tiunay nga panagtambayayong sa usa ka epektibong dalan aron nga mapaligon ang komunidad ug makabot ang malungtarong kalambuan sa Southern Leyte. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! 48 minutos na nakalabay halas 8 haaga resolusyon para hit implementasyon han STI Ecosystem Development towards Smart and Sustainable Barangan City gin parigunan han konseho. Ang detalye report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Ginaprubaran ng Sangguniang Panlungsod ng Syudad ng Barangan ang resolusyon na nagtutugot ang lokal nga pamunuan ng syudad nga simulan ng kasabutan na Department of Science and Technology para implementasyon ng proyekto nga STI Ecosystem Development towards Smart, Sustainable Barangan City year 4 of 4 years durante ang gindumarang sesyon ng konseho naglabay nga adlaw. Ang lokal nga pamunuan ng syudad ng Barangan ang komitido hit pag-uundong hit inobasyon, digital transformation ug sustainable nga pagdukwag ipinagit paggamit it siyensya, teknolohiya ug mga programa nga basit inobasyon nga magpapadagmit ang epesyente nga pagpapadangat ang serbisyo publiko ug magpapakaupay ang kalidad it kinabuhit mga mulupyan syudad. Samtang ang DOST-8 Regional Office 8 ipinagit Smart and Sustainable Communities Program at Departamento in maghahatag hin teknikal ug pinansyal nga
bulig nga dihit lokal nga mga pamunuan apag implementar mga proyekto nga magpapakasag digital governance, inobasyon ug konektibidad hit mga komunidad. Sanglit ang LG Borongan ug DOST8 inagkauyon nga magbinuligay ang pag-implementaran na sabi nga proyekto nga nagtutuyo ang pagpahiluag ang masasarigan nga konektibidad yat internet ha mga barangay han syudad nga kulang na sabi nga serbisyo ipinagyan pagbutang in Starlink satellite internet systems nganhan pagpakaupahin access sa digital government services nganhan iba pa nga mga serbisyo gamit ang teknolohiya. Ay gimpro-proponer na kasabutan ang DOST8 in maghahatag hinayuda pinansyal kantidad din 1.4 milyones de pesos samtang ang LG Borongan ang magdudumaran sustainabling implementasyon na nasabi nga proyekto. Ini nga resolusyon ginuotorisar Borongan City Mayor sa Ivan Tayan Agda ang aran ng lokal nga pamunuan in pagsulod ng pagpermeng kasabutan na DOST8 aganda representaran ni DOST8 Regional Director Dr. John Glenn Ocania para implementasyon han proyekto STI Ecosystem Development towards Smart and Sustainable Borongan City, Year 4 of 4 years. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damaga salamat, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, no birth certificate, no acceptance policy gipaligon sa COMELEC alang sa BSKE 2026 candidates. Ano ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Gipahinumduman sa Commission on Elections kung COMELEC baybay ang tanang nagtinguhang mudagan sa 2026 Barangay Sangguniang Kabataan Elections kung BSKE nga kinahanglan makumpleto ang tanang dokumento sa dili pa magsumite sa ilang Certificate of Candidacy kung COC. Usa sa labing importante nga requisitos mao ang balido nga birth certificate. Ubo sa pulisiya sa COMELEC nga no birth certificate, no acceptance, dili dawaton ang bisan unsang Certificate of Candidacy kung walay kaubang birth certificate ang aplikante. Matod pa sa COMELEC, tumong sa maong pulisiya ang pagpamatuod sa identidad, edad, ug uban pang kwalifikasyon sa usa ka kandidato sumala sa balaod nga makatabang sa pagpaligon sa integridad ug kredibilidad sa proseso sa eleksyon. Tungod niini, giauhag sa COMELEC baybay ang tanang nagplano nga mudagan isip barangay o SK candidate nga magkuha sa ilang birth certificate ug uban pang gikinahanglang dokumento sa sayong higayon aron malikayan ang kalangan o ang posibilidad nga madisqualify tungod sa kakulang nga mga requisitos. Gipasiug da usab sa komisyon ang padayon nga paningkamot niini sa pagpahigayon og hapsay makiangayon og kasaligan nga BSKE 2026 din ang pagsunod sa tanang gikinahanglang dokumento ilabi na ang no birth certificate, no acceptance nga polisiya makatabang sa pagmintinar sa integridad, patas nga proseso ug lehitimong resulta sa umaabot nga eleksyon. Gikan sa VSU DYDC FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glody Kayunda. 8 minutos lang magalas 9 na. Una na kaming manamilit. Sa ngalan sa mong station manager, Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kinisi Micaela Gongora, ug ako nakauban ginihatong news contributor Glody Kayunda. Alang ning atong tulumanon, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat sa inyong participation, Miss Mikay and Sir Glody. Eco-bricks tigang sa basura posible na pinagisan green facility ha bungtuhan Giwan. Detalye den report ni V. Gumban. Naging malampuso ng local testing han mga kagamitan han Giwan Resource Eco Cycling and Extraction Network o Green Facility han lokal nga gobyerno han Giwan di dahan Hulyo 18. Lakipan gintistingan ng power generator, baler, shredder, glass pulverizer, concrete mixer, eco brick maker ngan conveyor belt. Pinaagi kini nga pasilidad ng mga plastic nga di pa nga recyclable nga basura, mahimo na himuon nga eco bricks nga magagamit sa mga proyekto, sugad and pathways para kay nga di pa nga infrastruktura ha komunidad. Sumala lokal ng gobyerno han Giwan ang paghimuhin eco bricks o sa nga importante nga tikang hapag pakusugan solid waste management ha bungto ngan pag-iban han polusyon ngan basura nga nahingangad to ha dump site. Nagpasalamat liwat ang LGU Giwan Hanak Foundation komo tagdunarhan pasilidad ngan ginkilalan pa ni guro ni Mayor Annalisa P. Gonzales Juan hapag dalahin nga proyekto ha bungto. Ginagat liwat ang mga panimalay, negosyo, eskwelahan ng mga barangay nga suportaran ang no segregation, no collection policy, kaya husto ang segregasyon, amo ang susi base ang basura, mahimo pa maging eco bricks nga iba pa nga mga produkto. Para PIA Eastern Summer, V. Tolentino Kumban,
nagbabalita. Summer Youth Health and Wellness Caravan nagdara serbisyo ngan paglaom sa kabataan sa Paranas Samar. Sa detalye din report ni Jmar Sumino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdara sa serbisyo ng paglaom ang Summer Youth Health and Wellness Caravan sa mga kabataan sa Barangay Kasandig 1 ng Kasandig 2 sa Paranas, Samar sa tunga Hulyo 18, tuig 2026. Ang programa ginhimo sa ilarom sa Joint Program on Accelerating the Reduction of Adolescent Pregnancy or GPRAP nga ang panuyo amo ang paglaygay sa mga sensitibong harampangon, mahiunong sa mental health, pagburod sa kabatanunan, HIV and AIDS, ini nga mga butang nga dapat mahibaruan sa kabataan pero amo lugod ang agsubli kayan nga harampangan. Labot lasan panutdo naghatag liwat serbisyo ni iba nga kasugbong nga ahensya sungod sa track kabataan nga naghatag libre nga HIV testing, pagsagdon nga suporta sa mental health. Ang rural health units sa Paranas naman nagdistribuer libre nga mga bulong, naghatag sagdon hiunong panlawas nga naghimo heads o home education, eating activities, drug, sexuality, suicide or depression, safety assessment sa kabatanunan. Ang social worker naman sa Women and Children Protection Desk or WCPD sa Philippine National Police nagpaabot duga nga suporta pag-alalay agud masiguro nga talwas nga protektado ini nga mga kabataan. Naging manilang puso na nasabing aktibidad tungod sa kooperasyon sa Barangay Local Government Units sa Kasandig 1 ng 2, Paranas Local Youth Development Office or LYDO, Paranas Peer Educators Network or PPEN, Paranas Gender Section or PGS, SK Federation of Paranas, UNICEF, Wari-Wari Youth Advocates, nga iba pa ang mga partner agencies. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Jmar sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. San Ricardo, Southern Leyte, magsaulog sa ika-55 nga founding anniversary karong adlaw para sa detalya ng report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang lungsod sa San Ricardo magsaulog sa ika-55 nga founding anniversary karong adlaw Hulyo 21 ug usa sa mga gikahinaman nga mga kalihukan karong adlaw maong Celebrity Basketball Exhibition Game nga ipahigayon karong alas 6 ang takna sa gabi sa SRCS Gymnasium. Musalmot sa mong exhibition game ang mga iladong personalidad nga sila si Gab Lagman, Argel Saicon, Matt Evans, Lance Carr, Jason Abalos ug Joseph Bitangkol nga gilauman nga makahatog og makalingaw ug makapadasig nga duwa alang sa tanang mutan-aw. Sumala sa mga tig-pangandam, ang kalihukan dili lamang usa ka duwa sa basketball kundi usa kini ka paagi sa panakiusa sa komunidad ug paghatag og dugang kasadya sa kasaulugan sa founding anniversary sa lungsod. Giawhag ang tanang lumulupyo sa San Ricardo og masilingang lugar nga motambong, mosuporta og mopuno sa SRCS Gymnasium aron mahimong malampuson og dili malimtan ang maong kalihukan. Kabahin kini sa nagkadaiyang programa sa selebrasyon sa ika-55 nga founding anniversary sa munisipyo sa San Ricardo nga nagtumong sa pagpaligon sa panaghiusa og pagpasidungog sa kasaysayan ug kalambuan sa lungsod. Malipay yung 55th founding anniversary San Ricardo. Balita gikan sa San Ricardo, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang kayong salamat Ma'am Gemma sa imong report. O dili napupos ang ato nga panag-uban sa Good Morning Eastern Visayas ug sangan sa mong station manager Sir Dindo Alaras sa atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control si Kuya Noel Palugod sa atong mga reporter nga nagatulog balita karong adlaw kini si Jevic Epis gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. Magaingon daghang kayong salamat ug mayong buntag pag-usab. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang ultimo nga sumata estihanon Congressman Libanan, Congressman Gonzales nag-inspeksyon han Coastal Road Tulay School Building ha Barangay Sabang South Borongan City. Nagpadayon ang ocular inspection ni House Minority Leader ngan 4-piece party list representative Congressman Marcelino Libanan ngan Assistant Minority Floor Leader ngan Lone District Representative han Eastern Samar Congressman Shin Gonzales ha Barangay Sabang South Borongan City kakilip nga adlaw. Inspeksyon han duha nga kongresista ng implementasyon han construction of diversion coastal road and bridge nga magdudugtong Barangay Sabang South ngan Barangay Sabang North patinan construction
construction han bago nga school building hasabang integrated school. Ginlalaw uman nga ang diversion na coastal road ngan tulay magpapadagmit han transportasyon, magpaparigun han konektibidad han mga komunidad na baybayon ngan mag-aabri hindugang oportunidad para ha komersyo, turismo nga di ba pa nga serbisyo. Samtang atun bago nga school building hasabang integrated school maghatag hin mas talwas, moderno nga na angayan nga pasilidad para pag-aramhan mga estudyante. An inspection kabahin han padayon nga pagmonitor ni Congressman Libanan nga na Congressman Gonzales sa implementasyon ng mga proyekto han gobyerno agud na masigura tun igo nga pagpatuman han kalidad han mga infrastruktura nga makakabulig hapag pauswag han Borongan City. Og din hinamon na tinatapos ang partisipasyon na temporaryo na Radyo Pilipinas sa Borongan. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey nga nanato ang nagkabakyang Master Control, Coach Eufem Abuna Jr., News Contributors Daisy nga natisok. Ini Ate Pen Pumida, nangingimitar para buwas, nga Nutro Nasaring, maupay nga aga, good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Sa laro naman sa ako ng mga nakaupod sa control, si Ray Sano, Joven, ng mga OJT tinga sa MWSSU. Jean Navilon, iyo nakaupod, yan ang Lao Martes, sa talawat buwas ng Lao para sa Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines.